Pero ang medical cannabis, mahigpit pa ring tinututulan ng maraming doktor. Partikular na ang Philippine Medical Association o PMA. Pangamba ni Dr. Tony Liechon, aabusuhin ng cannabis kung papayagan ng mas malawakang paggamit nito bilang gamot. For many reasons. Ang first reason is about safety. It's a typical psychoactive and addicting product with potential for abuse. Number two, reason. Kasi alam natin sa Pilipinas, mahina ang regulatory functions natin. Hindi mo masasawata ang pagkalat nito. Giit pa niya, pinapayagan naman na raw ang paggamit ng ilang mga cannabis-based medicine sa pamamagitan ng tinatawag na Compassionate Special Permit o CSP. Meron naman sa batas na kung mangangailangan ka, susulat lang yung doktor sa FDA, tapos padadatingin yung gamot. Pero di sang-ayon dito si Dr. Mutya. Unfortunately, para kang dumaan sa butas ng karayom. Isa pa lang yung nabigyan ng Compassionate Special Permit. Wow. Ang problema, yung kaisa-isang nabigyan na yon, hindi din naka-access dahil sa karagdagang proseso and dahil sa presyo. Pero nakaka-addict at mapanganib nga ba ang paggamit ng cannabis? Ang cannabis, kung siya lang, hindi siya nakakamatay. Meron, umitit ng marijuana, uminom ng alak, nag-drive. When you take medicine of cannabis, don't drive and don't operate heavy equipment. So that's rule number 1. No? Ako, personally, ang paniniwala ko, bakit ang tabako na mas deadly at proven na marami nang namamatay dyan ay legal? Sa marijuana, pwede ka maging dependent if you do not have the discipline. Or if you have a problem in life and you thought ang cannabis ang magiging solusyon. Hindi yon. Pero for medical use, under doctor supervision yan. Pero kung papayagan ng paggamit ng medical marijuana, susunod na rin ba ang pagsulong sa recreational use nito o bilang libangan? We do not promote the use of non-medical marijuana, no? But at the same time, we also strongly condemn the criminalization of users of marijuana for whatever reason. Ano ang middle ground, tingin mo? There's a middle ground actually on research. If they would involve, let's say, the academic institutions plus the scientists and researchers, doon tayo makakita na nagtitiwala tayo. Ako man open for R&D, ba't naman hindi? Doktor ka eh. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang Department of Health tungkol sa usapin, pero wala raw maaaring humarap sa aming programa sa itinakda naming panahon at oras. Nalalapit na nga ba ang pagluluwag ng batas tungkol sa medical cannabis sa bansa? Sa ngayon, 9 na panukalang batas ang tinatalakay sa Kongreso at isa naman sa Senado. Welcome to the launch of the Can Alliance Philippines. Nagsama-sama rin ng iba't ibang pro-medical cannabis groups nitong taon para isulong ang kanilang adhikain. Gusto ko din tawagan ng ating Panawagan nila, pakinggan ng mga pasyente, tignan ng ebidensya, at huwag matakot pag-aralan ng cannabis. Mag-set up tayo ng tamang pag-aaral, tamang training sa mga doktor, mag-set up tayo ng ways to control it para quality ang binibigay natin palagi sa mga pasyente. So ang sigaw ng mga advocates is that dapat merong affordable, safe, and available na marijuana dito sa Pilipinas. Batas sa medical cannabis! Alam mo, 10 taon na ako ditong nakikipagbakbakan eh. Itong pagkakataon to ang highest confidence level ko na talagang may mangyayari na.